At sa pagpapatuloy ng ating recap, pagka-uwi niya ay tinanong niya si Carmela kung may alam ba ito tungkol sa biglaang pagdami ng mga nilalang na undead sa paligid. Sa totoo lang ay wala siyang ideya na nakakaakit pala siya ng mga undead na halimaw. Tinanong niya si Zenos kung palalayasin ba siya dahil dito pero nag-iisip si Zenos at dahil sa epekto ni Carmela sa kanyang paligid, naniniwala siyang mas magiging ligtas ang lahat kung mananatili siya sa tabi nito. Kinilig si Carmela sa narinig dahil sa unang pagkakataon simula nang maging undead siya, may nagsabi na gusto siyang makasama. Kaya nangako siyang mananatili sa tabi ni Zenos pero uunahin pa rin niyang asarin ito sa tuwing may pagkakataon. Kinabukasan ay nakipagkita si Crescent sa kanyang supervisor at pinuri siya nito sa husay niya sa isinagawang exorcism. Ayon sa ibang estudyante na si Crescent daw ang humawak sa buong laban gamit lang ang isang malaking spell pero alam ni Crescent na si Zenos talaga ang may gawa nito. Dahil sa kanya napunta ang lahat ng credit at sinabi ng supervisor na baka hindi nga ganoon kagaling si Zenos gaya ng sinasabi ng mga chismis. Kaya hindi siya tatanggapin sa grupo ni Gold at pwede sanang manahimik na lang si Crescent at kunin ang lahat ng papuri, pero nakakaramdam na siya ng konsensya kaya nagsalita siya at inamin niyang hindi siya ang tumalo sa mga halimaw. Si Zenos daw ang lumaban sa undead at sa hari ng zombie at nakita niya ito mismo na pagkaalis niya sa opisina ng supervisor. Naiinis siya dahil sobrang naapektuhan ang reputasyon niya sa pag-amin na kinuha niya ang credit pero iniligtas siya ni Zenos. At ngayong sinabi na niya ang totoo ay sigurado siyang matatanggap si Zenos sa research lab kaya't quits na sila. Maya-maya ay masayang lumapit si Ernardo kay Zenos at binanggit na tinatawag siya ng research lab ni Goldrin. Mukhang iimbitahan na siya na sumali sa grupo nito at masaya si Zenos sa balita pero medyo nagulat siya dahil inakala niyang kinuha ni Crescent ang lahat ng credit sa nangyaring exorcism. Pero kahit ano pa ang nangyari ay masaya siyang nalampasan na niya ang unang pagsubok sa pag-iimbestiga kay Goldrin. Pero sinabi ni Ernardo na marami pa siyang kailangang gawin dahil dadaan pa siya sa interview ng mismong propesor. Nagtanong si Zenos kung bakit ang dami pang kailangang gawin para lang makasali sa isang research group, pero dahil napakalakas ni Goldrin at sobrang maingat ito sa mga taong pinapalapit sa sarili niya. Nagtanong ulit si Zenos kung bakit ganoon kalaki ang kapangyarihan ni Goldrin gayong isa lang naman siyang advanced healer ni hindi ba't dapat mas malaki ang impluwensya ng isang elite healer tulad ni Ernardo. Sinabi ni Ernardo sa kanya na ang isang titulo ay hindi laging katumbas ng kapangyarihan lalo na sa kaso niya, dahil nakuha lang niya ang kanyang titulo sa paggawa ng mga gamot. Hindi masyadong naiintindihan ni Zenos ang politika sa likod nito pero sinabi niya na pupunta na siya sa interview kaya binati siya ng iba ng good luck. Pagdating ni Zenos sa meeting room ay nagpakilala muna si Gold, at pagkatapos agad siyang tinanong kung ano ang kaya niyang gawin. Sumagot si Zenos na isa siyang healer kaya't ginagawa lang niya ay ang paghilom ng mga sugat pero sabi ni Goldrin, hindi sapat yun at kahit sinong healer ay kayang magpagaling pero kung may talento si Zenos, dapat ay mas mataas pa ang layunin niya. Ayon kay Gold ay dapat alam na ni Zenos na sa bansang ito ay napakalaki ng impluwensya ng mga healer, sa katunayan ay hindi raw kalabisan sabihin na ang buong bansa ay nakatayo lang dahil sa mga healer. Pero ang nakikinabang lang sa mga sakripisyo nila ay ang mga nasa kapangyarihan. Kaya gusto ni Gold na mapabilang sa mga namumuno na hindi dahil sa kabutihang loob, kundi para siya rin ay makinabang sa sistema at naniniwala siya na ang halaga ng isang tao ay nakabase lang sa kung ano ang kaya nilang ibigay, kaya wala siyang balak gamutin ang mga mahihirap. Pagkatapos ng mahabang paliwanag niya ay inutusan niya si Zenos na iguhit muli ang magic circle na ipinakita niya sa klase, para masuri siya ng maayos at hindi alam ni Zenos kung ano ang mapapatunayan ng pagguhit ng magic circle, pero ginawa niya pa rin ito. Nang makita ni Gold ang guhit ay tumayo siya at sinabi kay Zenos na pwede na siyang sumali sa research lab simula kinabukasan. Kinabukasan ay habang naglalakad si Zenos sa hallway, bigla siyang nadaanan ng mga miyembro ng research lab ni Gold. Sa pinakahuli ay nakita niya si Crescent na nagsabing bilasan niya at pumila na at doon ay tinanggap siya ni Crescent sa grupo ng nakangiti, pero pinapaalalahanan siya na dahil mas nauna siya sa grupo, dapat respetuhin siya ni Zenos bilang nakatatanda. Dagdag pa niya ang tanging dahilan kung bakit natanggap si Zenos ay dahil inirekomenda siya nito. Nagtanong si Zenos kung bakit sinabi ni Crescent ang totoo na gayong mas madali sanang magsinungaling at protektahan ang kanyang reputasyon. Ang totoo ay nakonsensya raw siya pero isa pa at naisip din niyang pwedeng makisabay sa tagumpay ni Zenos kung sasali siya sa grupo. Pinahalagahan ni Zenos ang pagiging tapat nito kahit papaano pero nagtaka siya kung bakit nakapila sila.
Ipinaliwanag ni Crescent na bahagi ito ng araw-araw na pagbisita ni Gold sa mga pasyente. Nagtanong si Zenos kung kailangan ba talaga ng ganito karami na healer para sa isang pasyente, pero ayon kay Crescent na parte ito ng pagpapakitang gilas dahil tanging mga makapangyarihan lang ang binibisita ni Gold. Nandito lang si Zenos para imbestigahan si Goldrin pero hindi niya iyon magagawa kung nasa pinakadulo siya, kaya nagpasya siyang tumakbo papunta sa unahan ng pila at sinabi ng pasyente kay Goldrin na sumasakit ang kanyang paa simula kahapon. Nang suriin ito ni Goldrin ay nalaman niyang isang simpleng problema lang pala kaya't sabi niya na 3 lang sa mga tauhan niya ang kailangan para ayusin ito. Hindi alam ni Zenos kung ano ang ibig sabihin nun pero nakita niyang nagcast ng spell si Gold at kinuha ang enerhiya mula sa 3 estudyante. Ginamit niya ang enerhiyang iyon para pagalingin ang bukong-bukong ng pasyente. Pero tila naapektuhan ang mga estudyanteng ginamit niya at agad na bumalik si Zenos kay Crescent at tinanong kung alam ba nito kung anong klaseng mahika ang ginamit ni Goldrin. Ipinaliwanag ni Crescent na ang specialty ni Goldrin ay Health Transfer Magic, isa itong uri ng mahika na pwedeng ilipat ang lakas buhay ng isang tao sa isa pa, dahil dito ay posible ang paghilom ng malulubhang sugat kahit hindi malakas ang manggagamot. Halimbawa kung may taong sugatan ay pwedeng gamitin ang buhay ng iba para mapabilis ang paggaling nila, pero kapag mas malala ang sugat na mas maraming lakas ang kailangan kaya't kadalasan hinahati-hati ito sa ilang tao, sa karamihan ng kaso ang negatibong epekto ay kaunting pagkapagod lang. Sabi ni Zenos ay mukhang interesante ito at doon niya naintindihan kung bakit sobrang interesado si Goldrin na panatilihin ang maraming healer sa paligid niya. Ang pangunahing dahilan kung bakit gustong maging healer ng mga tao ay dahil gusto nilang tumulong at magpagaling ng kapwa, at sa isang perpektong mundo ay tama sana iyon. Pero sabi ni Crescent ay bahagi lang iyon ng totoo na may mga chismis kasi na ang kasalukuyang direktor na si Scholar ay malapit ng magretiro, kaya si Goldrin ay nagpapalakas ng suporta para sa nalalapit na eleksyon. Nagpasalamat si Zenos kay Crescent sa pagsagot ng lahat ng tanong niya. Pero habang andoon na rin ay tinanong niya ito kung may kilala ba siyang tao na nagngangalang Alfred, kinumpirma ni Crescent na kilala niya si Alfred pero hindi naman sila ganoon ka-close. Invited raw si Alfred sa isa sa mga dinner party ni Goldrin at pagkatapos noon ay bigla na lang siyang nawala. Tinanong ni Zenos kung anong ibig sabihin ng dinner party, ipinaliwanag ni Crescent na madalas magdaos si Gold ng mga dinner party para sa mga paborito niyang tauhan. Isang malaking karangalan ang maimbitahan sa ganoon pero matapos ma-invite si Alfred, hindi na siya muling nakita ng kahit sino at ikinwento ito lahat ni Zenos kay Ernardo at inakala niyang sapat na ang investigasyon niya. Pero sabi ni Ernardo ay malayo pa sila sa katapusan at bagamat malinaw na may kinalaman si Goldrin sa pagkawala ni Alfred, kulang pa rin ito para patunayan na siya talaga ang may sala kaya't kailangan ni Zenos na maging isa sa mga paboritong tauhan ni Gold at makapasok sa dinner party, para matuklasan ang buong katotohanan. Nangakong magbabayad ng dagdag si Ernardo kung maisa sa katuparan ito ni Zenos, kahit gusto na sanang umuwi ni Zenos ay pumayag siyang manatili at ipagpatuloy ang investigasyon pero anuman ang kalabasan nito, gusto niyang sabihin sa kanya ni Ernardo ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa kanyang master kapag tapos na ang lahat. Samantala sa slums ay abala si Linga sa pagbubukas ng kandado ng klinik ni Zenos at sa huli, nakapasok din siya at narito siya para tumulong at linisin ang lugar habang wala si Zenos pero hindi rin masamang mangamoy ng gamit nito habang andoon siya. Bigla niyang naramdaman na may iba pang tao sa loob kaya't agad siyang naghanda para lumaban, pero laking gulat niya nang makita niyang si Zafaya pala iyon at nagtanungan sila kung bakit naroon ang isa't isa, pero napansin ni Linga na may hawak ring mop si Zafaya kaya't mukhang pareho sila ng plano. Ilang sandali pa ay sinipa ni Lo ang pinto para makapasok dahil gusto rin niyang linisin ang klinik para kay Zenos. Inaasahan na ni Zafaya at Linga na darating si Lo pero sana raw hindi na lang niya sinipa ang pinto dahil mas lalo lang tuloy dumami ang linisin nila. Kinabukasan sa kabisera ay nakipagkita si Zenos kay Crescent at sabi ni Crescent, bibigyan daw siya ng napakagandang oportunidad at bantayan ang alagang aso ni Goldrin at sa totoo lang, gusto lang talaga ni Crescent na ipasa kay Zenos ang trabaho niya sa pagbabantay ng aso. Nagtaka si Zenos kung talagang bahagi ba si Crescent ng research team kung ganito lang ang ginagawa niya. Ipinaliwanag ni Crescent na si Goldrin ay may pagpupulong kasama ang 7 pangunahing noble na sinusubukan niyang makuha ang suporta, kaya't kailangang may magbantay sa alaga niya.
Wala namang problema si Crescent doon dahil naniniwala siyang makakaangat siya sa posisyon sa pamamagitan ng pagtulong-tulong kay Goldrin. Nagtanong si Zenos kung talagang inaasam ni Crescent ang promosyon at sagot nito, yun lang daw talaga ang dahilan kung bakit siya nagpapakapagod sa lahat ng ito. Kapag na-promote siya ay mapapabilang siya sa pinakamataas na antas ng lipunan at makukuha na niya ang lahat ng mamahaling bagay na gusto niya. Medyo nalito si Zenos at dahil akala niya ang dahilan kung bakit nagiging healer ang mga tao ay para tumulong at magpagaling at sa isip niya ay dapat nga ganon. Pero sabi ni Crescent ay hindi ganoon gumagana ang mundo at oo, dati raw pinangarap din niyang magpagaling at magligtas ng buhay pero ang healing magic ni Crescent ay may limitasyon na hindi ito makapangyarihan sa lahat, kaya may hangganan lang din ang kaya niyang gawin. Dahil hindi niya kayang iligtas ang lahat ay mas pinili niyang gamitin ang kanyang kakayahan para makaipon ng yaman para sa sarili niya. Biglang lumapit ang isang lalaking nagngangalang Buns at tinanong si Crescent kung siya na naman ba ang naatasang mag-alaga sa aso ni Goldrin. Sabi ni Crescent ay ginagawa lang niya ang dapat niyang gawin pero sagot ni Buns, kung gusto niyang umasenso sa buhay ay mas kailangan pa niya ng higit pa sa paglalapit-lapit kay Goldrin at doon ay umalis si Buns pagkatapos. Tinanong ni Zenos kung sino ang lalaking iyon at ipinaliwanag ni Crescent na si Buns ay ang unang sekretaryo ni Goldrin, pero hirap si Zenos maniwala na ang ganoong asal ay taglay ng isang sekretaryo at naiintindihan ni Crescent ang duda niya, pero kaibigan daw kasi ni Gold si Buns noon pa kaya nakuha niya ang trabaho dahil sa palakasan. Halos wala siyang ginagawang trabaho at biglang sumigaw si Buns ng pangalan ni Crescent at mukhang narinig niya ang paninira nito at inihagis ang bote ng alak papunta sa kanya, buti na lang ay sobrang lasing si Buns kaya hindi siya natamaan pero bumagsak ang bote malapit sa aso ni Goldrin at ito si Madam Milk, natakot ito kaya tumakbo palayo. Natarante si Crescent dahil alam niyang papatayin siya ni Goldrin kapag nawala ang alaga nito. Kaya agad niya itong hinabol at habang tumatakbo si Milk papalabas sa kalsada ay may kalisa na dumaan at nabundol siya, agad tumakbo si Crescent sa kanya at sinubukan na pagalingin ang mga sugat nito. Kahit ginamit na niya ang high-level healing ay hindi pa rin sapat para maibalik ang dati nitong anyo na halos pancake na ang katawan ni Milk. Sinabi ni Zenos na huwag na siyang mag-alala dahil napahinto na naman ni Crescent ang pagdurugo, kaya't mabubuhay pa si Milk. Pero para kay Crescent ay hindi pa rin iyon sapat at kahit mabuhay si Milk magkakaroon siya ng peklat, at ang tanging dahilan kung bakit gusto siya ni Goldrin ay dahil sa perpekto at mabula niyang balahibo, kapag nalaman ito ni Goldrin tiyak na katapusan na niya. Ayaw ni Zenos na mapahamak si Crescent kaya't tinaas niya ang kamay at sinimulan niyang pagalingin si Milk, pinipigilan siya ni Crescent at sinasabing wala rin namang silbi dahil kahit kaya niyang talunin ang isang zombie king, kailangan ng mataas na finesse para ma-regenerate ang balat at karaniwang elite healer lang ang nakakagawa nun. Pero habang salita siya ng salita ay tapos na pala si Zenos sa paghilom kay Milk, balik na ito sa dati na parang walang nangyari at naayos pa ni Zenos ang mga nabali na buto kaya makakagalaw na muli ito ng normal, gayunpaman ay sinabi niya na mas mabuting magpahinga muna si Milk ngayon. Maya-maya ay umuwi na si Zenos at nadatnan niyang naghihintay sa kanya si Human. Tinanong niya kung may problema ba at sagot nito ay wala naman at gusto lang daw niya yayain si Zenos na maglakad-lakad. Medyo nagulat si Zenos sa request pero pumayag naman siya. Habang nasa kagubatan sila at tinanong ni Zenos si Human kung may gusto ba siyang sabihin, hinarap siya ni Human at humingi ng tawad at kung naging mas malakas lang daw sana siya, baka nakuha niya ang atensyon ni Goldrin at hindi na sana nadamay si Zenos sa lahat ng kaguluhan na ito. Sinabi ni Zenos na hindi na niya kailangang humingi ng tawad dahil binabayaran naman na siya ni Becker sa lahat ng effort niya, at bukod doon kung hindi dahil sa pagkakataong ito ay hindi sana siya nakapasok sa Royal Hospital at hindi niya sana natutunan ang maraming bagay tungkol sa kanyang master. Marami siyang napapala sa karanasang ito kaya tiniyak niya kay Human na hindi ito dapat makaramdam ng pagkakautang ng loob. Napangiti si Human sa sinabi niya pero ngayong nabanggit ni Zenos ang tungkol sa kanyang master, napaisip siya at hindi niya talaga alam kung anong klaseng tao ito. Kaya tinanong niya si Zenos kung sino ba talaga ang master niya at sagot ni Zenos, sa totoo lang ay hindi rin niya sigurado na medyo misteryoso kasi ito pero ito ang nagturo sa kanya kung paano magbasa, magsulat at ng maraming bagay tungkol sa healing magic at sa mundo kaya't halos buong buhay niya ay utang niya rito. Sabi ni Human ay parang kapareho lang ng sitwasyon nila ni Ernardo at noong nagsisimula pa lang siyang maging healer, si Ernardo ang umampon sa kanya at nagturo ng lahat ng kaalaman niya sa research,
Pero dahil sobrang tutok ni Bernardo sa research niya at iniwan siya ng kanyang nobya kaya't mula noon, si Human na ang nag-aalaga sa kanya. Medyo kaduda-duda yun kaya tinanong ni Zenos kung anong klaseng relasyon meron sila ni Bernardo. Sinabi ni Human na si Bernardo ay kanyang tiyuhin kaya't malapit sila sa isa't isa. Ilang sandali pa habang naglalakad pabalik sa campus ng Royal Hospital, biglang tumakbo si Crescent papalapit sa kanila at napaluhod ito at nagmamakaawang humingi ng tulong kay Zenos, at sa hitsura ni Crescent malinaw na malalim na problema ang pinasok niya.